ID card o identification card. O interesado ka sa mga ID, kung anong klase na to, sa industriya, o paano nga ba mag-print ng ID. Ako nga pala si Chris, may higit 6 na taon na sa industriya ng ID. Natatandaan ko pa nung kabataan ko na tiyak mag-agree naman kayo dito na ang unang naging ID natin ay yung nag-aaral pa tayo. Ako nung tatandaan ko, yung kinder pa ako. Hindi ako nagkakamali. Habang lumalaki at nagkakaedad tayo ay kinakailangan natin ng ID upang may pagkakilanlan tayo. Kaya naman, naisipan ko na mag-content patungkol sa mga ID. Dito, naisipan ko na magturo at mag-content ng aking mga nalalaman ukol sa ID. Kahit ano pa yan. Kaya tara, simulan na natin. Ang ID o identification card ay isang maliit na card na ginagamit upang may pagkakilanlan tayo. So ano nga ba ang mga pangkaraniwan na nakalagay dito? So isa-isahin natin. Lalagay ko na lang din sa screen. So pangalan, check, larawan, petsa ng kapanganakan, huli no, posisyon, kaya kadalasan ito yung sa mga nagtatrabaho, unique ID number, student number sa mga nagsisipag-aral, signature o pirma, at QR code o barcode. At kadalasan ito naman yung RFID para sa mga may security features na kailangan. So ano naman ba ang mga layunin ng ID card? Gaya ng nabanggit ko kanina, number 1 dyan is yung pagkakilanlan. Imagine, nasa isang bansa ka tapos wala kang ID. So, paano ka makikilala? Diba? Kaya, kung ako sa'yo, alamin mo yung mga ID na valid. May tinatawag na primary, secondary. Kaya sa mga susunod, ituturo ko. Kaya subaybayan mo yung channel na to. Pangalawa, seguridad. May mga establishmento na nire-required na kailangan ay may ID tayo. Paano? Kung wala ka, di hindi ka makakapasok. Kaya nga yung salita na no ID, no entry, di ba? Baka isa pa tayo doon. Pangatlo, verification. Ano naman to sa pag-verify ng ating mga impormasyon katulad ng address, trabaho, o pagiging estudyante. Pangapat, membership. Upang makita tayo na inabibilangan tayo sa isang grupo o organisasyon ay kailangan natin ng membership card. Panglima, pag-record ng attendance, lalo kung ito yung mga may system na. Yan. So napakalaking bagay na tinatap na lang natin yung ID. So marami pa pero yan lamang ang aking mga nakalap na informasyon ukol sa layunin ng card. Punta naman tayo sa mga pangkaraniwang uri ng card. Ito, dapat kahit pa paano, general lang naman yung informasyon pero dapat meron tayo. So una, government ID. Yan. Ano-ano ba yung mga kadalasan yan? Lalo yung ngayon, ako wala pa rin ako nito. National ID, napaka-importante niyan. Kung wala, kahit yung digital copy, driver's license, yan. UMID, pag-ibig, yan. Sa mga susunod, mas lalaliman pa natin yung pagtalakay ukol dyan. Pangalawa, work ID. Sa mga nagsisipag, hanap buhay. Tatlo, student ID sa mga nagsisipag-aral. So, ano ba mga uri? Pang-apat, membership card. So, ito yung mga makikita mo sa mga grocery. Yan. Diba? Mga aling puring, mga landers, yan. SNR. Yan yung mga halimbawa ng membership card. Panglima is yung access card. So, ito naman lalo dun sa mga trabaho na kinakailangan ng mas mahigpit na seguridad. Ako, kagaya nga, nagtatrabaho ko sa BPO. So, kailangan namin ng mga gantong card. Kasi bago ka pumasok, ayan, may mga badge na ID badge na tinatawag. O usually, naka-RFID yan. So, i-register lang ng IT sa system nila. Once na okay na, ayan, kailangan mo ng ID. Naniniwala ko na kakaunti pa lang ang nagtuturo ng mga impormasyon na to. At ako ay gusto kong magbahagi sa social media, lalong-lalo na sa internet. Sino bang mga kaaway natin dito? Siyempre, yung mga maling impormasyon na nagpapakalap at yung iba ay kadalasan wala pa rin alam ukol sa mga bagay na to. Kaya naman, hinikayat kita na subaybayan yung mga ituturo ko pa at sumama sa aking pakikipagbaka ukol sa pagbabahagi ng mga impormasyon ukol sa ID.
So, yun lamang. I-recap lang natin yung ating mga napag-usapan. So, yung ID o yung identification card, ano nga ba yung mga pangkaraniwang impormasyon na nakalagay? Pangalawang tinalakay natin yung layunin kung bakit merong ID card. At yung pangatlo is yung mga pangkaraniwang ID na makikita natin. Kung bago ka nga pala sa channel na to ay mag-react ka naman o mag-comment sa mga gusto mo pang i-topic na tatalakayin natin. So, yun lamang. Matuto tayong mag-appreciate ng mga bagay na meron tayo at matuto tayong magpasalamat. So, yun lamang. Bye!